Narito ang magagandang laban na nangyari kagabi sa Title Tuesday. Sumali si world number 1 Magnus sa late edition at ang gusto kong makalaban niya uli itong si Yagis Erdogmus. Dahil ito pong si Erdogmus na taga Turkey, talagang humaharurot ang kanyang taas ng progreso. At nakasundot na rin kay Magnus yan eh. Pero tingnan natin ang tatag nitong batang ito. At pagkatapos po, isang game pa ang i-analyze natin. Championship yon sa late edition. Samahan niyo po akong baybayin at pag-aralan. Ayan, unahin natin Magnus Carlsen versus Erdogmus. Pero bago yan, alam nyo na, ICC time, Internet Chess Club muna tayo. At ito po yung iniwan nating puzzle. Kahapon sa ating upload, ayan po, Black to Play. Si Kasparov ang naglaro nito. Perfect ang points niya sa torneyong yan. Ito po ang tira. Congratulations sa mga nakakita ng King F8. Habulin lang ang tore. Habulin uli. Ayun, sa pool na. O, di ka-capturein na. O, yan. Kasi kung lalanding sa G5, magki-King F6 lang din eh. Akalain nyo ilang habol lang yon, kulong na pala tore. Ang galing. Okay. Sa end part po ng video ang ating mga shoutout mga kamatsas sa mga nakatamang sagot. At ito naman ang iiwan na nating puzzle for today's video. Okay, why to play mga kamatsas? Laro ba ni Kasparov ito? Hindi. Laro ni Magnus Carlsen? Oh. Okay, sige po mga kamatsas. Ano kaya ang best move na ginawa dito ni Suleimanov? Qatar Masters pala to. Yung na-upset si Magnus dahil sa relos. Yung kanyang inaano relos ni Suleimanov. Oh, natatandaan nyo po ba yon? Pinasadahan natin. Yan. Why to play? Find the brilliant move ni Suleimanov. At shout out natin ang makakasagot sa ating next upload. Okay po mga kamatsas. Unang 5 mabilis na makakasagot. Okay. Pasadahan na natin itong Magnus Carlsen versus Erdogmus, ang batang 12-year-old na malupait. C4, English opening, at dito po nag-Knight F6, G3, E5, Bishop G2, and D5. Okay. Ito ang ginawa, paluwag kagad. Naalala ko po, linya to ni Wesley against English opening, no? Pati ni Nakamura. Ganito. Knight C3 at nag-Knight B6. Okay, umiiwas talaga yan para later on, yung D4 ay mapigilan sa puti. Yun po ang purpose ng Knight B6 eh. Nag-D3 hanggang D3 lang. Knight C6 at nag-Knight H3. Aba! Pinasaya na naman ni Magnus ang laban. Dito po ang natural na ginagawa ay Knight F3, Bishop E3, o kaya kinakapture yung Knight para mag-create ng double pawn. Pero dito, pang ilang linya to? Pang 5, Knight H3, Bishop E7, nag-F4, ayun, threat sa pawn E5, at dito nag-H5, okay, mag-H4, babasag sa king side, okay, F4, kakaiba talaga, no? Parang Dutch defense na baliktad, no? Nag-Knight G5, ayan ang novelty. Wala talagang si Magnus, lalo na bata kalaban niya, nasa isip niya, kailangan guluhin ko to, kailangan mawala agad sa libro ang labanan, para isa't isa ang laban. Ang old line po dito ay Bishop E3. Yan ang old line sa Knight F2. Pero Knight G5, wala sa libro by Magnus. In-H4 ng bata para ma-pressure ang G3, H2, H-file. At nag-Queen B3. Ayun, may threat na sa F7. Kinapture ang Knight. F takes G5. At nag-Knight D4 threat sa Queen. Queen D1 baba at kumapture sa G3. Capture, takes, at nag-C6. Okay? Yun nga lang, medyo bahagyang pangit ang pawn structure ni Magnus, no? Double pawn. Bishop E3, Knight F5, tineret ang bishop, threat din ng pawn. Nag-Queen D2, pakain lang to. Kinagat talaga ng bata. At nag-castling lang, ayun. Okay, castling, pinapakain ito. Bishop E6. Okay, pressure sa A2. At nag-Bishop F2, tineret ang Knight, umatras, Knight E4. Grabe, no? Ang hirap ma-predict at maunawaan ng mga planuhan ni Magnus, no? Ang hirap maunawaan. Kasi Knight E4, ano plano? Binibigay yung pawn sa A2? Knight D4. Pero teka muna mga kamatsas, ano? Para ating maarok. Ano meron pag kinapture yung libreng pawn sa A2? Magku-Queen to B4. Queen to B4,
Queen B4 gaganon ba? Then rook H1. Sabay ganon. Malalim, malalim. Okay, malalim po. Mararin. Nag-knight D4 at nag-E3 paalis. Knight B5 takbo. Knight C5 tineret ang bishop. Okay, dito po talagang napagalitan na siya ng computer engine. Ano ba yan? Magnus? Sabi ng computer engine. Ang gusto ng computer ay bishop G3. You know, counter attack sa pawn E5. Okay, yan po ang tira ng computer. Pero ang ginawa dito ay knight C5, queen E7. Yan, dito po, klaruhin lang natin. Pag nag-bishop takes A2, may knight takes B7. Babawi. Sabay knight A5. And then atakihin yung pawn C6. Okay, so yun po yung laman, ano? Kaya nag-queen E7 para suportahan yung B7 at dito nag-queen C2. Ang threat knight takes B7 sabay may capture doon. Ayan, imagine niyo po, no? Nag-castling si Erdogmus para at the same time ay maproteksyonan na yung B7. Pero kung computer ang patitirahin, capture na pala. Right timing na pala yan. Pag kinapture yon sacrifice, bishop to D5. Okay, yan ang matigas sa tira. At slightly better sa black, kitang-kita po sa evaluation bar. Okay. Balik tayo sa castling na ginawa. Nag-A4 atake sa knight. Knight D6. At nag-A5 inatake uli ang knight. Knight D5. At kinapture, capture, E4, bishop E6. At nag-A6. Okay, para medyo lumambot-lambot po ang queen side, ano? Para matibag yung... Ang ganda rin ng ginawa ni Magnus, oh. Grabe talaga, nakakagawa talaga si Magnus sa mga posisyon na ganyan, ano? Ang gaganda eh. Oh, lumamang siya sa evaluation bar, nabaliktad eh. At dito, ayun, kinapturan, capture, ayun, na bad move pa. Ibig sabihin, F ang pang capture. Double pawn nga lang, ang pangit. Queen takes, ayun, na-attract naman dito. Attractive naman talaga yung pawn eh, no? Pero ang tamang tira pala, eto, capturein? Ha? Bakit? O, pag kinapture, take sa kakapture doon. Pagka gumanon, Queen B6. May ganon. Balik tayo King B8 para may depensa. Tapos, check. Ganon na lang. Grabe pala yun. Bishop takes B6. Yan, kailangan din natin makita yung tamang tira, mga kamatyas, no? Para matututo tayo eh. No? Ayun, no? Kain lang pala yun. Pero inuna ni Magnus ang pawn sa C6. King B8, hindi na pwede yun. Sasablay na, may rook C8, queenless. Ganun pala diferensya ng timing nun. King B1, obligadong umilag. Pinaalis na ng tore. At nag-queen A4. Queen G4, tineret ang rook. Okay, pressure lang. Yung pawn sa G5. Queen B3, ayun, threatening. No? May mga ganung timing. Queen E2, yan. Ito po, nakakailang yan kasi nanunuot eh, no? Nanunundot sa ilalim, pero bad move. Ang gusto ng computer ay rook C6. Lagyan talaga ng seguridad yung pawn sa B6 na hindi masacrifice ng ganun-ganun lang. Ayun, pero balik tayo. Nag-queen E2, bishop E1, ilag muna, F6, bishop B4, atake sa knight, at nag-knight to B5, pupunta sa D4. Grabe talagang bata ito. Lakas na rin talaga. Kinapture, capture, and the rook G1. Mukhang pupunta doon sa G8, i-exchange ang tore. Yan. Ang delikado dito sa black yung B7 square. May pawn wedge kasi yung puti, no? Delikado yan. Pero kung computer ang patitirahin, accurate move ay bishop E7, mga kamatyas. Kasi kung magda-knight D4 dito, bishop to D6 check, pupunta doon, may queen D5 check, obligadong iharang ang knight, and rook C1. May threatening, rook takes knight, unstoppable, hindi kayang depensahan. Okay, para klaro lang tayo mga kamatyas. Balik tayo sa rook G1, rook D8, king A2, queen takes D3. Ayun. Queen B7 at threatening square B7. Ayun, may matchas. Queen D7. Okay, so equal lang. Queen takes. Knight C7, ganda ng laban, ano? Para mawala na yung dangerous pawn wedge.
At may queen a4 check pa ako nakikita mga ganon. Queen takes, check, harang, queen takes. Okay, equal na equal mga kamatsas. Pero, pilit boys leader tong si Magnus eh. Pilit boys yan eh. Oh, queen c4, b5, check. Oh, harang. Kinain na. e5 para gaganon. Nag-king b7, bishop d6. Dying seconds na sila. 3 seconds, 3 seconds. Pareho ng time. Walang kukurap. Pag gaganito, na c7, tira na lang ng tira to. Kaso kalaban ni Magnus, bata mga kamatsas. Mabilis ang bata sa panahon ngayon. Mabilis yan. Okay, so ang ganda pa nung king dito ni Erdogmus. Eksaktong-eksakto. Activate the king. O sa endgame, di ba? Check. O. Papayag na sana si Magnus ang tabla. Feeling ko lang. Iniba ni Erdogmus. Matapang din tong batang to. Siya ang nag-iba. Pupuntahan yung pawn B2. Check. Sinacrifice. Capture. And nag-king E4. Para makaganon. Grabe ring technique ni Magnus, no? Grabe ring technique yan. Check. Ganon. O. Parang nakatempo lang. Check. B4. Rook. Okay. Kasi kung gaganon po, kakainin lang. Pag kinapture yung tore, may double. Makukuha yung tore. So, nag-king D7, A4. Ayun, mga kamatsas. Dito, nag-bad move ang bata. Losing na. Dapat daw ang tira ay rook F7, check. Tapos, pag nag-king E8 and rook F5, ganun-ganun lang pala. O kasi, hindi maka-E6, kakapturin lang. Pag kinapture, laging may sapul na double. Imagine ninyo, may sapul double lagi. Grabe. Ang galing pala ng pattern na yon. Balik tayo. Pero nag-push kagad dito si Erdogmus. At nag-E6. Good move. Ayun. Nawala na kasi sa double eh. Naku, magpupush na yan. Nag-knight E6, kinapture, knight D4, rook F4, knight C2, king C6, A3. Okay, winning na winning, no? At nag-king B5, A2. Rook F3, checking B2. Bishop E5, checking C1. Rook F1, checking D2. At nag-rook H1. Naku po, naku po. Tingnan nyo po ang ibinaba ng evaluation bar. Na bad move si Magnus. Dapat po ang winning move ay king A4 immediately. Para maka-king B3, matretch yung pawn. Yan ang perfect move. Pero sumablay si Magnus dito. Ang ginawa, nag-rook H1. At nag-B3, king C4. Ayun. Takes, takes, takes. Check. Chumek, gumanon. Dito, gumanon. Capture, gumanon. Ha? 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 Ala, ano nangyari? Ayun! Okay, okay. Kasi dito po, tabla po na tabla laban. Kasi nawala, exchange eh. Ubus lahat ng pyesa eh. Wala na bang winning talaga si Magnus? Wala ta rin talaga, no? So, at least, naisalba ng tabla ng bata kasi losing nga siya. Kung nakita yung part na, yun dito, kung nakita ni Magnus yung king A4, talo nga sana si Erdogmus eh. Nakatabla pa? Lakas nitong batang ito. At itong sunod na i-analyze natin, ito championship ito. Ang nakalaban ni Magnus ay si Magsudlu last round, mga kamatsas. Okay, pag-aralan natin. White uli si Magnus. Pag nanalo, sino man sa kanilang dalawa, champion. Yan. Nag-C4 ulit. Bet ni Magnus ang English ngayon. Puro English siya ngayon, no? Knight F6, Bishop G2, D5 na naman. Ginaya ang ginawa ni Erdogmus. This time kinapture naman. Grabe English day ba ngayon? Di ba kay Erdogmus, kung matatandaan niyo po, umatras doon. Pero this time, kinapture ni Magsudlu. Bishop D6, Knight F3, at nag-castling, D3, Knight C6, castling, H6, no? Protection sa G5, Knight D2, iikot, ayan, para buksan din, palakasin ang diagonal. At nag-rook E8, ayun, nawala po sa libro dahil ang huling binitawang tira dito ay Bishop E6. Ayan. Okay, balik tayo sa rook E8. Rook B1 para ma-prevent yung development ng bishop dahil hindi maiiwanan yung B7.
Nag-knight A5. Queen A4 pinuntahan para i-threat. Nag-C6 para depensahan. At nag-C4. Okay, ang basa ko dito parang gusto ni Magnus na mag-bishop B2, bishop C3. Yung mga ganun, ano? Nag-bishop D7 at nag-knight E4. Ayun, tineret. Oo, parang may ganun. Diretso kagad, may tempo. Bini5 na ni Magsudlo. Obligado eh. Obligadong alisin or bugawin. No? Kumbaga sa manok, bubugawin mo, mapaalis mo yung magandang forma kasi nagbabanta ng napakadelikadong threat na bishop D2. No? Saka umalis ang bishop dahil hanging. Bishop D2, threat. Rook C8 para anytime kumapture sa C-file, may reading pangsundot na no, sa queen. Okay, forma-forma lang developments at nag-knight B7 para iporma naman ang knight maibalik sa magandang pwesto kasi nasa gilid. Bishop E3, threat ang pawn at nag-A5. Queen to B2. Ayan, Queen B2. Para sa akin, okay naman to. Pero bakit sa computer, bad move? Ang gusto ng computer ay capture, tapos Queen to B3. Yan po ang gusto ng computer. Pero balik tayo sa Queen B2, Knight D6, hinamo ng Knight, Knight C5. Ayun, threat ang bishop at nag-bishop to F5. Kinapture na, at nag-H3. Okay, extra pasingaw. H5, mukhang natunugan ni Magsudlo na baka mag-G4, so nag-H5. Nag-A3 muna para walang B4 mamaya, no? Kunat-kunatan, no? Kunakunachi, islug-islugan ngayon, no? Bishop G6, gaganon yan. Threat yan, tapos na Knight D4, yan po ang basa ko dyan. Knight B3, okay, para may ganon-ganon, tapos threat yung pawn. Pero binad mo ba ang tira ni Magnus? Dapat daw po Knight to B7. Okay, kakapturin yung Knight and then Bishop takes B7. So, yung pawn sa B5 nga naman, parang nakikitaan ko na mape-pressure, no? Alin man sa queenside pawns na yan. Pero, balik tayo mga kamatsas sa Knight B3 ni Magnus at nag-Rook takes C1, Rook takes C1. E4, basag sa gitna. Nag-Queen D2 lang. Another bad move by world number 1. Dapat daw po ay Knight D4. Pag kinapture ito, ano meron? Capture, pag tinix ulit, Knight C6. Ang lalim. Pag nag-queen dito, may Knight E5. Malalim. Takes. Tapos Bishop F1. Etc. Pero malalim mga kamatsas, no? Yan ang gusto sana ng computer. Pero balik tayo sa ginawang Queen D2. Kumapture naman sa D3. At ang better move ay Knight F5. Ayun. Para may pang-capture na dito. Alright, Queen D2, takes, and Knight F5, Bishop G5, at nag-Queen to D6, threat ang pawn sa A3. Knight takes A5, Queen takes A3, Knight C6, at nag-B4. Okay, at nag-Bishop F4, B3, Bishop D5, ayun! Blunderations! Blunderations na pasigaw ng wala sa oras. Ayun, dapat daw po is Rook B1. Although lamang na rin talaga ng konti si Magsudlo. Slightly better lang. Pero dahil nag-Bishop D5, Knight E7, na-miss din po ni Parham ang malakas na tirang H4. Pag nag-G4, Knight G3. Ano? Teka muna mga kamatsas. Kailangan matuto tayo dito. Ano meron sa Knight G3? Ha? Pag kinapture yan, B2. Halimbawa, Rook B1, Queen C5 check. Kuha din naman pala anytime may bawi. Yung pala purpose ng Knight G3. Ang lalim nun H4, ganun. Sabay Knight G3. Lalim. Bangis. Knight E7, Knight takes E7, Bishop takes E7, and Rook B1. Okay, tineret ang pawn. So, another bad move by Magnus. Bishop E5 lang daw ang tamang tira para hindi maka B2. Grabe, confused na dito si Magnus. Ano bang oras? Lamang naman siya sa oras, pero medyo confused siya sa position B2! Bumalik sa equal. Dapat daw ang tira dito, Bishop to B4. Threat ang Queen. Yan ang tira. Halimbawa, kung hindi pala pwede. May check pala doon. Oo nga, no? Pagka gumanon,
Rook E1 check. So hindi pwedeng capturein, mahihiwalay ang queen. King H2, tapos rook takes B1, and queen takes B1, tapos B2. Yun ang delikading. Pag nag-bishop E5, may bishop C3, mame-maintain ang pawn sa B2. Yun ang delikading. Delicate James, mga kamatsas. O, balik tayo sa ginawang B2. Kinapture lang. Excuse me po. Takes. Okay. Equal number of pawns. But then, the Pilit Boys team leader, Magnus. Kahit equal number of pawns, play on, laban. Bishop G6, naniguro si Magsudlo. Hindi mo na makukuha yan. H4. Bishop F6. Grabe, pantay na pantay mga kamatsas, oh. O, umaayaw si Magnus, oh. Ayoko ng tabla. O, ganon. O, threatening capture. Gumanon. Bishop E3. Meron talagang gustong patunayan si Magnus. Binabago niya talaga ang chess. Binabago niya talaga. Biruin nyo, equal na equal, oh. Nilalaban ng nilalaban. Walang tablahan, oh. O, kasi, maaaring nakita niya ang time factor din ni Magsudlo. 3 seconds na lang. Kaso 3 plus 1 ang time control. May 1 second increment per move, eh. Oh. Pinipilit pala. Pinipilit. O, yung baba para walang bishop F8. Oh. Pinipilit hanggang dulo. Wala tayong tabla. Ayoko. Oh. Ayaw ni Magnus. Oh. Uy, naku, mamamatsyas. Ang sama. O yun, obligado yun. Kasi may matsyas eh. Gumanon, ganon. Na-blunder pa si Magsudlo. Ayun, na-blunderacious. Rook C8, good move. Bishop D7. Ow. Tingnan nyo pong evaluation bar. Check. Baba. Rook D8. Bishop. Pag kinapture to may bawi anytime. Ayun. Hindi nakita ni Magnus ang brilliant Rook B8 to maintain the rook sa back rank. O pag chumek dito, oo nga pala may discovered check, makukuha yung bishop. Di nga pala pwede. Sugswang ang block, oh, anytime. Ito nakakatakot. Pag alis ng bishop, check, may tatama at tatamaan. Halimbawa, gumanon. May ganun, oh. O, kulitin pa rin talaga. Yung sobrang kulit. May ganun na. Hindi na pala pwedeng ganun kasi kakapturein. May nakabitin pang isa. Hindi makukuha yung bishop. Grabe. Sayang yun, O, pero kinapture ni Magnus, capture. O, di equal uli. Panibagong gapang-gapang uli. Check. Ayun, dito mga kamatsas, o. Pag napatira dito, blunder pa, o. Capturein, sabay check, double, o. Kaya, chumek muna si Magnus. Gumanon. O, walang tabla-tabla. Oh, yun nga lang, na 1 pawn down pa si Magnus. Napasubo. Uy, may threatening matches doon, oh. Kaya napasingaw. Ayun! Talagang wala na. Baliktad na ang nangyari. Dapat daw po dito to maintain the halos equal, no? Oh. Ito lang pala. I-enpasan capture. O capture tapos rook D8. Yan, tabla-tabla lang daw. Pero wala nga sa isip ni Magnus ang tabla-tabla, eh. Gusto niya talaga katayan. O, check. Gumanon. Ganon. Grabe. Na-blunder pa. Blunderations! Ayun. Kitang-kita po. Boom. Panis talaga. Rook G5, FG5, King D3, and Rook F4. And Magnus resigns. Bakit po? Hindi na makakatulak, kakainin. Pag kinapture yan, gumanon, may ganon po. Etong pawn, anytime, pwedeng mahold ng king. At ang problema, yung pass pawns na yan, lalapit. Talo, grabe talaga. Pero para sa akin naman, humanga pa rin ako kay Magnus. Anytime, tabla na, eh. Diba? Sa kagustuhan niyang baguhin ang chess talaga. Gusto niya maging inspirasyon, na hindi ko mo equal number of pawns, equal number of piece, tabla na. Play on hanggang dulo. Tapang, Tapang. He is the only one na gumagawa niyan. Lodi pa rin kahit natalo. Okay, ito po ang kanilang standing bago tayo mag-shoutout sa ating last upload kahapon na nakatama ng puzzles natin. Ang nag-champion ay si Parham Magsudlo. Deserved, no? Tinalo niya si Magnus, Dogmus na nakatabla kay Magnus, second place.
lalakas, no? And third place, si Nguyen Ngoc Trong So ng Vietnam. Yan po, no? Yan si Hans Mok Niemann pang number 10. Hikaru Nakamura pang number 7. Magnus naging pang number 6. Oh. Over, ang daming naglaro nito, mga kamatya. Sobrang dami. Lahat ng title players nandito. Ako, di ako makasali kasi laging pampuyatan kasi ito eh. Alanganin sa tulog. Ayun. Eto, shoutout tayo. Shoutout sa unang nag-comment sa ating video kahapon na si Ray Santos. Shoutout at lagi pong nagko-comment ito sa ating mga upload videos. Shoutout sa iyo. At kay Sir CJ ng Ireland. Yan, yung aking player na nagpapaturo ng one-on-one, taga Ireland, no? Shoutout sa iyo, sir. And kay ito na yung mga nakasagot, oh. Kay Arnold Dinoy Corbeta at kay Cadel Cat. Okay? Kay Wilson Harry Suarez. Shout out. At kay BH Junior. At kay Sayan PH. Kay Larry Varias. Kay Jet Jet. Kay Cedric Pabiana. O kay NJ DJ, shout out na rin. Lagi kang nakasuporta. Ayan. O. At sa iba pa pong mga nag-comments sa ating last upload, shout out po sa inyong lahat. Okay? So, sagutan nyo po yung puzzle kanina para ma-shout out po kayo. At unahan nyo makapag-comment sa video na ito. Shout out yun, automatic. Maraming salamat po. Pinag-iimbita ko muli ang akin pong Kamatsyas Super Supporters every Sunday live training po sa YouTube exclusive for Kamatsyas Super Supporters members. Kaya mag-register na po kayo. Ang link ay nasa description below lang. Very affordable po ito. Talagang unlaki po na matitipid nyo sa per session ng isang master. Mako-compare nyo po yan. Napaka-quality pa ng training natin. At pwedeng ma-replay anytime once na kayo po ay mag-register. So, click the link sa description below, basahin niyo po ang details bago kayo mag-register. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.